Dalawa lang yan. Kung hindi teacher ang makakatuluyan ng teacher, babagsak naman sa tricycle driver. Nagtawanan ang mga kasama ni Andrea sa faculty. Napailing na lang siya. Pinag-uusapan na naman ang co-teachers niya ang tungkol sa pag-aasawa. Hindi naman siya makasabay sa daloy ng usapan. Sa edad na 40, wala pa siyang asawa. Ni hindi pa nga siya nagkakaroon ng kasintahan kahit kailan. Sino bang wala pang asawa sa atin? Itong bago naman may boyfriend. Si Ma'am Andrea, no boyfriend since birth. Kailan ka ba mag-aasawa? Aba, 40 ka na. Wala pa rin ba talaga? Tanong ni Ma'am Belinda. Umiling si Andeng. Wala naman. Maganda ka naman, Ma'am Andeng. Marami rin namang naliligaw sa'yo. Saksi kami ron. Pero bakit nga ba wala kang sinasagot kahit isa sa mga yon? Tanong ni Ma'am Belinda. Mahina namang tumawa si Ma'am Emily. Hindi na rin naman nakapagtataka. Pati si Ma'am Maxima wala pa ring asawa hanggang ngayon. Hindi ba't mas matanda ka kay Ma'am Andrea? Sayang naman. Sana mag-asawa kayong dalawa at kayanin pa ng mga matres nyo. Sayang ang lahi. Ang gaganda nyo pa naman. Maraming nagsasabi sa kanila ni Mimay. Sayang. Hindi na bago sa mga pandinig nila ng kanyang ate. Maraming nanghihinayang dahil baka tumanda na lang silang single at maging mga soltera. Si Mimay, alam niyang wala na talagang balak mag-asawa. Pihikan ito sa mga lalaki at hindi madaling magtiwala. Masungit pa at palaging kinikilatis ang mga tao. Hindi naman siya ganoon. Si Andeng ang klase ng tao na mapagkumbaba at maawain sa lahat. Pagdating sa kanya, walang pulong na masama. Mas inuna nila ni Mimay ang mga pangarap, ang maiahon sa hirap ang mga magulang. Kaya ngayong matanda na at naabot na niyang lahat, parang may kulang pa rin. Habang tumatagal, hinahanap na ng sistema niya ang pagkakaroon ng asawa at bumuo ng sariling pamilya. Siyempre, asahan na natin si Ma'am Maxima. Allergic yan sa mga lalaki. Ang sungit din sa mga nagtatangkang manligaw. Pero itong si Ma'am Andrea, napakabait. Hindi makabasag pinggan, nag-entertain kahit sinong tao. Tapos ngayon, wala pa rin asawa. Dagdag pa ni Ma'am Belinda. Tipid na lang umiti si Andeng. Hinuna kasi namin ni Ate Mimay ang pangarap namin. Ay nako, kakauna sa pangarap ninyo. Ano na? Saad ni Ma'am Emily. Okay na nga kayo kung tutuusin. Kahit maaga na kayong magretiro sa pagiging guro, ayos lang. Nakapagpagawa na kayo ng malaking bahay. Kayo nga ang may pinakamalaking bahay dito sa lugar natin. Tapos ekta-ektarya ang lupa na rin ang pagmamay-ari ninyo. Dapat bumuo naman kayo ng sarili nyong pamilya. Kanino nyo ba ipapamana ang mga pinundaran nyong ari-arian? Kaya dapat meron talaga. Napakagatlabi si Andeng. Gusto ko rin naman talagang magkaroon ng asawa. Kaso kaya pa ba? 40 na ako. Sumagot naman agad si Ma'am Belinda. Abay, kayang-kaya, Ma'am Andrea. Marami pang pwedeng mangyari. Ikaw na single, maganda, mapera at laging mabango. Lalaki naman talagang pipila sa'yo. Namula naman agad si Andeng sa sinasabing papuri ng mga kasamahan niya. Sanay naman nga siyang maraming manliligaw, pero noong mga panahong hindi pa naiinip ang mga ito sa kanya. Ngayong matanda na si Andeng, wala na ang mga dating nanliligaw sa kanya. Naghanap na lang ng ibang babae at pinili na lang bumuo ng pamilya sa iba. Hindi ba't nanliligaw sa'yo dati si Elmer? Anong nangyari? Bakit umuwing may asawa na, Ma'am Andrea? Tanong ni Ma'am Emily. Hindi agad nakasagot si Andeng. Isa pang lalaking yon. Engineer ito at nagtatrabaho sa ibang bansa. Nainip na rin siguro sa kanya, kaya umuwi na iba ng asawa. Huwag na lang natin sigurong pag-usapan. Hindi na rin naman kami nagkakasulatan ni Elmer. Ilang buwan na rin. Marahang sabi ni Andeng. Okay lang yan, ma'am. Saad ni Ma'am Emily. May pag-asa ka pa namang makapag-asawa. Basta huwag ka lang babagsak sa tricycle driver at pustahan tayo. Aayawan niya ni Ma'am Maxima. Alam naman nating lahat na mataas ang standard ng kapatid mo sa lahat ng bagay. Sino ba namang hindi nakakakilala sa kanyang ate Mimay? Sobrang perfectionist, sa mga bata lang malambot ang puso. Puro pangarap ang iniisip sa buhay. Kahit siya, hinihilang maging ganoon ang mga prinsipyo sa buhay.
Kaya ngayon, pareho na silang tapos sa master's degree. Kinumpas ni Ma'am Belinda ang kamay. Oo nga, tama yan. Back to work na. Puro chismisan na tayo rito. Tapos na yung break ng mga bata. Nakisabay na lang si Andeng sa tawanan kahit medyo nasasaktan na siya na naman ang pulutan ng usapan. Hinahayaan niya na lang minsan, kapansin-pansin din naman talaga. Sila na lang ni Mimay ang teacher na walang asawa sa school na yon. Kahit mga batang teacher, may boyfriend na. Noon, iniisip ni Andeng na baka teacher lang din ang makatuluyan niya. Sobrang abala maging teacher. Halos kalahati na yata ng buhay, nasa school na. Pag-uwi, school pa rin. Kaya gusto niyang teacher din sana ang makatuluyan. Kaso, ano bang teacher ang hinahanap niya? Halos lahat, babae ang mga teacher sa school na yon. Kung may lalaki man, taken at kasal ng iba. Hindi rin naman siya ganoon nakaka-develop ng feeling sa mga kasulatan niya. Malayo at hindi naman lubos na kilala ni Andeng. Iniisip ng mga kasama niyang madali siyang ligawan pero ang totoo, sobrang hirap talaga niyang suyuin. Ate Mimay, matagal ka pa ba dyan? Tanong ni Andeng. Tumayo naman agad ang kanyang ate nang makita siya. Oo, pasabi na lang kina nanay at tatay ha. Pinag-uusapan din namin ang tungkol sa conference sa Bohol. 1 linggo din yon, tapos baka mabigyan ako ng item sa bundok. Napasinghap si Andeng. Gusto mong magturo sa bundok, Ate Mimay? Tumango naman ang kapatid niya. Oo, alam mo naman kung gaano ako kapassionate sa pagtuturo. Gusto kong maraming matulungang kabataan. Sige na, mamaya ako na ipapaliwanag. Umuna ka na ha? Ingat ka. Tumango naman siya. Sige Ate Mimay, ingat ka rin sa pag-uwi. Dala ang mga gamit, lumabas na agad siya sa school. Kaunting lakad lang, malapit na sila sa kanto. Doon, nag-aabang ng mga tricycle. Yun nga lamang, wala na noong hapon na yon. Lumipas na ang uwian ng mga estudyante at malamang nasa bayan na lahat. Umupo na lang muna si Andeng sa bangko malapit doon. Hindi pa nagiinit ang kanyang puwet, may dumating na agad na tricycle. Ma'am Andeng! Napatingala si Andeng sa lalaki. Oh, ikaw pala Bonnie. Matamis naman itong ngumiti. Magandang hapon ma'am. Uwi ka na? Sakay ka na sa akin. Nasan si Ma'am Mimay? Hindi kayo sabay? Umiling naman si Andeng at tumayo. Hindi, abala pa sa school si Ate Mimay. Ako na lang munang uuwi. Sige Ma'am Andeng, sakay na. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ni Bonnie. Matagal niya nang kilala si Bonnie. Elementary pa lang, magkaklase na sila. Yun nga lang, hanggang high school lamang ang tinapos nito dahil sa inunang tumulong sa ina at mga kapatid. Sasakay na sana si Andeng nang may narinig siyang sumisigaw. Tulong! Ang nanay ko kailangang dalhin sa ospital. Bilisan niyo, manganganak na siya. Sigaw ni Ami, naging estudyante ng kanyang ate. Nataranta agad si Andeng, subalit nakapag-isip na rin siya ng maayos. Pa rin siya ng maayos. Tinulungan niya ang ginang kahit anak nito hindi na rin alam ang gagawin. Dahan-dahan nilang isinakay ni Bonnie ang buntis sa loob ng tricycle. Maghihintay na lang sana si Andeng ng ibang tricycle pero binigay ng dalaga sa kanya ang gamit ng mga ito. Pahawak po ng mga gamit, ma'am. Thank you po. Umawang ang bibig ni Andeng. Ha? Sandali! Tumingin sa kanya si Bonnie. Pasensya na ma'am, sama ka na lang, pangako. Ihahatid kita pagkatapos nito. O sige, naguguluhan pa rin, nasabi ni Andeng. Umangkas siya sa likod ng tricycle. Agad naman siyang namula. Hindi pa siya umaangkas sa likod ng tricycle kahit kailan. Nung estudyante pa naman siya, sa jeep siya sumasakay at hatid sundurin ng kanyang ama. At kung magta-tricycle man, palaging sa loob dahil special. Kapit ka, Ma'am Andeng, sabi ni Bonnie. Bibilisan na natin, emergency na to. Tumango naman agad si Andeng. Okay, sige. Napakapit siya sa mga bakal sa sidecar. Kaso, nang biglang magpreno si Bonnie, napahawak si Andeng sa balikat nito. Tinanggal niya agad ang kamay roon. Sorry, nahihiyang sambit ni Andeng. May bahid ng tawa sa boses ni Bonnie. Okay lang ma'am, no problem. Hawak ka na lang siguro sa akin. Baka mamulay ang kamay mo kapag sa makalawang ko pang tricycle mo hinawak. Nasa panahon sila na mapangahas ang ganoong kilos. Makita lang na magkasama kung ano-ano na balita na ang kakalat. Gayunpaman, wala naman ang mali siya yon.
Emergency ang sitwasyon nila ngayon kaya hindi naman siguro mali yun. Kaya humawak na lang din talaga siya sa balikat ni Bonnie. At walang kaide-ideya si Andeng na yun pala ang magiging simula ng mas matimbang na koneksyon sa pagitan nila ni Bonnie. Ma'am, okay ka lang? Ano, uuwi ka na? Tanong ni Bonnie sa kanya. Napabuntong hininga si Andeng. Hindi na muna siguro. Mamaya na lang, sasamahan ko muna rito si Ami. Mukhang kritikal ang lagay ng nanay. Estudyante siya ni Ate Mimay dati. Sasamahan ko muna habang wala pa yung ama. Ikaw, pwede ka nang umuwi. Mamasada ka ulit. Tiningnan niya si Ami na iyak ng iyak. Naawa siya sa dalaga. Madali talaga siyang mahabag. Ganoon kalambot ang kanyang puso kahit sa ibang tao. Umupo si Bonnie. Isang upuan ang pagitan malapit sa kanya. Dito muna ako, ma'am. Sasamahan kita. Sasamahan? Hindi, wag na. Sayang ang kita mo kung magstay ka pa dito. Kinuha ni Andeng ang wallet. Sige na, itong bayad ko. Ako na rin ang magbabayad ng pamasahe ni na Ami at ng nanay niya. Ngumiti lang si Bonnie. Hindi na. Huwag mo nang isipin yon. Umawang ang bibig ni Andeng. Ano wag mong isipin? Ano ka ba? Sayang kaya yon. Sige na, umalis ka na. Marami pa namang tricycle sa labas. May masasakyan naman ako. Hinagod ni Bonnie ang batok. Hindi, okay lang talaga, ma'am. Gusto ko rin na akong maghatid sa'yo. Mas mapapanatag ako kung ako ang mag-uuwi sa'yo. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi alam ni Andeng kung bakit may ibang dating sa kanya ang mga huling salita ni Bonnie. Maya-maya, ito na rin ang unang umiwas ng tingin. Tila hindi kayang tagalan ang kanyang titig rito. Subalit na natili naman ang pinipigil ng ngiti sa mga labi. Ma'am, tawag ni Bonnie sa kanya. Napasandal na lang siya sa backrest ng upuan. Huwag mo na akong tawaging ma'am para namang hindi tayo magkaklase simula elementary. Magkasing edad lang naman din tayo. Pero bagay sa'yo ang ma'am. Nang malaman kong teacher ka na, masaya ako para sa'yo. Malambing na saad ni Bonnie. Napangiti naman siya. Salamat. Ikaw, kumusta ka na? Balita ko may asawa na lahat ng kapatid mo. Ang nanay mo, kumusta? Malungkot na napangiti si Bonnie. May sakit pa rin pero nilalaban ko pa. Ayokong sukuan si nanay. Mahal na mahal namin yon. Tiningnan ni Andeng ng mabuti si Bonnie. Noon pa man, mapagmahal na talaga ito sa pamilya. Palaging absent para lang makapagtrabaho at makatulong sa mga gastusin. Hindi ito makasarili, kaya may kaunting paghanga ang umusbong sa kanya. Laban lang, malalagpasan nyo rin yan. Marahang sambit ni Andeng. Mahirap sila dati, pero may lupa naman kaya hindi ganoon kahirap. Pero ang katayuan sa buhay ni Bonnie, sobrang hirap talaga. Tanda niya pa nga noon na fishnet lang ang bag nito. Nakabalot lang sa dahon ng saging ang baon, kaya naisip ni Andeng na swerte pa rin siya. Talagang mataas lang ang pangarap ni Mimay para sa pamilya nila, kaya puro pagpaparami ng pera at pag-aayos sa career ang iniisip. Maya-maya ay dumating na rin ang ama ni Ami. Nagpaalam na rin naman si Andeng. Sabay na silang lumabas ng ospital ni Bonnie. Kaya lang, hindi muna sila umuwi dahil inaya siya nito na maghapunan. Pumayag naman si Andeng dahil gutom na rin siya. Siguradong hindi ka pa nakakakain dito pero sigurado ako, the best ang lomi dito. Dito ako kumakain at yung ibang tricycle driver. Pagbibida ni Bonnie. Salamat. Pero ang sunod nitong tanong ang labis na nagpagulat sa kanya. Pwede ba akong manligaw? Napasinghap si Andeng. Nagbibiro ka ba? Medyo natawa si Bonnie. Ang hirap sabihing oo na nagbibiro lang ako kung ang tagal-tagal ko nang may pagtingin sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Andeng. Hindi siya makapaniwala. Matagal niya nang nakikita si Bonnie pero hindi rin naman nakapagtataka yon. Katulad niya'y wala pa rin itong asawa hanggang ngayon. Ni hindi niya nga nabalitaan na nagkaroon ito ng girlfriend. Napalunok si Andeng. Seryoso ka ba talaga? Hindi ko inasahang gusto mo ako. Hanggang ngayon, ang naalala ko lang sa'yo kapag kinakausap kita, hindi ka makatingin sa akin. Iniisip ko lang na ganoon ka sa lahat ng tao dahil nahihiya ka. Tumae ka sa shorts nung grade 2 tayo kaya iniisip ko baka nahihiya ka pa dahil doon. Napahalakak si Bonnie at mahinang napamura. Ang daming maaalala sa akin. Yun pa talaga, ma'am. Natawa na lang din si Andeng.
Bakit ka pa kasi pumasok ng araw na yon? Kapag natatai ka, sa bahay ka na lang. Alam mo namang makakalimutan ang lahat pero ang pagtain mo sa shorts nakatatak na sa utak ng mga kaklase natin. Nagtawanan sila pareho. Maya-maya'y dumating na rin naman ang mga pagkain nila. Tinigil na rin nilang usapan tungkol sa tae. Hindi niya alam na ang araw na yon magiging bagong bukas na pinto para sa kanilang dalawa ni Bonnie. Mga ma'am, sakay na! Tawag sa kanila ni Bonnie, sabay tingin sa kanya. Ginantihan niya ito ng titig. May kahulugan sa bawat tingin nila. Lihim na napapangiti si Andeng. Para silang mga teenager na nagliligawan. Parang mali sa tingin ng iba pero para sa kanila ni Bonnie, tama lang iyon. Pareho na silang nalipasan ng panahon. Deserve naman siguro ni Andeng ang kiligin, sumaya, magkagusto at magmahal. Oh, Andeng, bakit hindi ka pa sumasakay? Tanong sa kanya ni Ate Mimay. Naglaho agad ang pinipigil ng ngiti ni Andeng. Sorry, masikip na tayo dyan sa loob, sa labas na lang ako. Ang dami mong visual aids na dala. Nabigla naman ang kanyang ate. Ha? Sasakay ka sa likod? Hindi ka sanay, baka mahulog ka. Dito ka na lang sa akin, Andeng. Magsisiksikan tayo sa loob at isa pa nakapalda ka. Mahihirapan kang sumakay dyan. Umiling agad si Andeng. Hindi, Ate Mimay, kaya ko na to. Sige na, doon na ako, tapos dyan ka na. Walang nagawa ang kapatid ni Andeng nang sumakay na siya sa likod. Napakagatlabi naman si Bonnie at mahinang humalakhak. Mukhang nakaramdam siguro sa mga diskarte niya. Nang makasakay, tahimik lamang si Andeng. Pero habang tumatagal ang biyahe, pinili niyang humawak sa balikat ni Bonnie. Nakita niya naman sa side mirror na napapangiti ito, kaya napangiti na rin siya. Kung magiging pangahas ka, Mamandeng. Saad ni Bonnie at hinawakan ng kamay niya at dinala sa tagiliran nito. Pwede kayang dito na lang? Bahagyan niya itong kinurot. Huwag kang maingay, baka marinig ka ng Ate Mimay sa loob. Mahina itong tumawa. Para silang mga batang nagtatago. Hindi niya alam kung papaano sasabihin sa pamilya niya ang tungkol sa panliligaw ni Bonnie. Alam niya kasi ang magiging opinyon ng mga ito tungkol doon. Sa sandaling iyon, gusto niya munang lasapin ang pakiramdam ng sinusuyo, nililigawan at pinapaibig ni Bonnie. Kahit silang dalawa pa lang ang nakakaalam, sapat na sa kanya yon. At mas lalong magkakaroon sila ng oras sa isa't isa nang mapalipat sa bundok si Mimay para doon magturo. Wala si Mamimay? Tanong ni Bonnie. Umiling naman si Andeng. Wala, isang buwan siyang magtuturo sa bundok. Kaya ako muna ang susunduin mo. Napangiti naman agad si Bonnie. Kahit hatid pa, Mamandeng. Mahina siyang tumawa. Dahil sa walang bantay, naging sunod-sunod ang pagsama niya kay Bonnie. Ang mahalaga kay Andeng, pareho silang masaya. Kaya kalaunan, hindi na rin niya pinatagal ang paghihintay nito sa kanya. Naalala ko pa rin hanggang ngayon kung anong naramdaman ko nang una kitang makita. Kahit bata pa ako noon, gandang-ganda na ako sa iyo, Andeng. At nung nag-high school tayo, hindi lang paghangang naramdaman ko sa iyo. Saad ni Bonnie na binasag ang katahimikan. Napangiti si Andeng. Matagal mo na pala akong gusto. Bakit ngayon ka lang umamin? Humalakhak si Bonnie. Kahit ngayon din naman, wala pa rin akong karapatan. Sabi ko noon, makakaamin lang ako sa iyo kapag may narating na ako sa buhay. Ganun ang plano ko pero hindi kinaya. Ilang taon na akong tricycle driver pa rin. Namungay ang mga mata ni Andeng. Wala namang kaso sa akin kahit tricycle driver ka. Marangal naman ang trabaho mo, saka marami lang talaga nangyari sa buhay mo kaya hindi mo natupad ang mga pangarap mo, Bonnie. Pero hindi ako pwedeng ihilera sa mga nanliligaw sa'yo. May bahid ng lungkot sa boses nito. Ang hirap ipakitang mahal kita kung ang mga karibal ko ay sila. Hinawakan ni Andeng ang kamay nito. Ngunit wala naman akong sinagot kahit isa sa kanila. Wala na rin naman sila, sumuko na. Kung sasagutin ba kita ngayon at papayag kang maging nobyo ko, pipilitin mo pa rin bang sarili mong humilera sa mga nanligaw sa akin? Bakas ang gulat sa mukha ni Bonnie. Anong ibig mong sabihin? Humakbang papalapit si Bonnie. Tipid siyang napangiti at napabuntong hininga. Para siyang kinukuryente sa matinding kagalakan. Marami akong iniisip tungkol sa atin. Seryosong sabi ni Bonnie. Pero lagi kong pinipigilan ang aking sarili dahil tila bawal kapag ikaw, Andeng.
Bumilis ang tibok ng puso niya. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin, Bonnie. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Humakbang pa ulit pasulong si Bonnie. Sinara ang distansya sa pagitan nila. Andeng, alam kong hindi ako perpekto pero gusto kitang makasama. Gusto kitang mapasaya. At sana alam mong mahal na mahal kita. Napakatagal na. Napasinghap si Andeng. Tiningnan niyang mabuti ang mukha ni Bonnie na nasisikatan ng panghapong araw. Ramdam ni Andeng na kumikislap ang puso niya sa tuwa. Humakbang din siya palapit. Nagniningning ang kanyang mga mata sa luha. Luha ng saya sa mga salita nito para sa kanya. Mahal din kita, Bonnie. Gusto kitang maging nobyo. Gusto rin kitang makasama. Puno ng emosyon na saad ni Andeng. Sumilay agad ang ngiti sa mga labi ni Bonnie. At sa sandaling yon, tila ang lahat ay naging tama. Inabot nito ang mga daliri niyang dumampi sa mga daliri nito. Talaga? Tanong pa ni Bonnie, hindi makapaniwala at may halong saya. Oo, talaga. Giit pa ni Andeng. Matagal ko nang gusto ito. Hindi ko alam kung bakit ang tagal-tagal na pero wala pa rin akong nobyo. Matatanda na tayo, kaya ayoko na rin na mag-aksaya ng oras. Lumawak ang ngiti ni Bonnie at hinila siya nito sa mga bisig. Parang bumagal ang oras habang magkasabay ang tibok ng kanilang mga puso. Naglaho ang mundo sa labas. Naiwan silang dalawa sa sandaling iyon. Hindi ako makapaniwala. Bulong ni Bonnie. Mababa ang boses at puno ng pagkamangha. Para akong nananaginip, Andeng. Sa lahat ng mga naging pangarap ko, ikaw ang kauna-unahang natupad. Yumuko si Bonnie at sinakop ang mga labi niya sa isang malambot at panandaliang halik. Pero mabilis na lumalim ang una, kaya nagniningas na parang apoy sa loob nila nang nasundan pa yon. Kusang tumugon si Andeng at dumausdos ang mga kamay pataas sa leeg ni Bonnie. Nang naghiwalay sila, hingal na hingal pareho at nakadikit ang kanilang mga noo sa isa't isa. Hindi ko pa naramdaman ng ganito, Bonnie. Halos pabulong na pag-amin ni Andeng. Ganon din ako. Sagot naman nito. Inaaninag sa kanyang mga mata ang lalim ng kanyang nararamdaman. Ginawa mong posible ang lahat para sa akin, Andeng. Ipinapangako ko, hindi ko sasayangin ang pagkakataong to. Mamahalin at aalagaan kita ng sobra. Muling naglapat ang kanilang mga labi. May mga pangako kahit na hindi alam kung ano ang darating. Gayunpaman sa lumang kamalig na yon, bumuo sila ng mga alaala. Nagsimula silang gumawa ng bagong kabanata ng kanilang kwento. Isang paglalakbay ng pag-ibig at pagtuklas. Pero ang kaligayahang nararamdaman nila, madali lang din talagang tutuldukan ng mga taong nasa paligid ni Andeng. Sa tingin mo ba, magandang ideya to, Andeng? Hindi ka nag-iisip. Matalino teacher ka pa man din. Naiinis na bulalas ni Mimay sa kanya. Tricycle driver si Bonnie. Anong ibubuhay niya sa'yo? Bumilis ang tibok ng puso ni Andeng. Mabuti siyang tao, Ate Mimay. Huwag mo siyang husgahan ng ganyan dahil yun lang ang hanap buhay niya. Magandang pakikitungo niya sa akin at mahal na mahal niya ako. Hindi ba yun ang mahalaga? Mabait si Bonnie, Ate Mimay. Ang kabaitan na hindi nagbabayad ng mga bayarin. Sagot ni Mimay. Nagsumikap ka para sa lahat ng mayroon ka. Huwag mong itapon sa taong gagamitin ka lang. Gagamitin ako? Ni hindi mo nga siya kilala. Tumaas ang boses ni Andeng. Bumubulusok ang kanyang pagkabigo. Nakikita mo lang ang kanyang trabaho, hindi ang kanyang pagkatao. Kaya huwag mong pagsalitaan si Bonnie ng ganyan. Umiling ang kanyang ina at nababalot ng pag-aalala ang mukha nito. Andeng, anak, 40 ka na. Pumili ka naman ng maayos. Ano at babagsakan na lang sa isang tricycle driver na may pinapasan pang problema sa pamilya? Namumuo ang hinanakit sa dibdib ni Andeng. Ano naman po? Noong mga panahong nililigawan ako ng kung sino-sino, pinagbawalan niyo ako kasi pangarap muna. Inintindi ko po yun. Hindi ko tinanggap ang mga taong nagpakita sa akin ng motibo. Ngayong okay na lahat, saka naman kayo tututol. Yun na nga po, di ba? 40 na ako, pero kung magsabi kayo, parang kontrol nyo pa rin ang buhay ko. Gusto kong maramdaman ng pagmamahal, magkaroon ng sarili kong pamilya.
Hanggang kailan ko pipigilan ang sarili ko? Anong gagawin namin? Hayaan ka sa lalaking yun ngayon? Ang ibig mong sabihin ay ang lalaking hindi man lang makapag-alok sa'yo ng seguridad sa buhay. Kontra ni Mimay. Sa tingin mo, sapat ng pag-ibig para buuin ng buhay? Oo, Ate Mimay. Sapat na lalo na ngayon dahil marami na rin naman akong nagawa. Ang daming pagkakataong dinaanan ko lang. Napabalikwa si Andeng. May magkahalong galit at lungkot ang nararamdaman. Huwag mo akong igaya sa'yo, Ate Mimay, na sa sobrang damot, mas gugustuhin pang maging matandang dalaga. Hindi ko kailangan lahat ng to. Ang kailangan ko, mga taong magmamahal sa akin. Nagdilim ang mukha ni Mimay at malakas siyang sinampal. Dahil ano bang mapapala mo sa lalaking yan? Masasaktan ka lang. Eh di masaktan. At least, sinubukan ko. Nagmahal ako, naging masaya ako at matututo ako. Hindi ako magiging katulad mo na nasaktan lang ng isang beses, takot na agad. Bulalas ni Andeng. Tumulo ang mga luha ni Mimay. Tumigil ka, Andeng. Wala kang alam sa nararamdaman ko. Oo, wala. Pero ang nararamdaman ko, inintindi mo ba kahit minsan? Hindi rin naman, di ba? Hindi porke alam mo makakabuti para sa iyo ang pinili mong landas, makakabuti na rin para sa akin. Gusto kong gumawa ng sarili kong mga pagpipilian. Ayokong may kumukontrol sa akin. Pagod na akong makinig at magpadikta sa inyo. Sa pagkakataong to, desisyon ko naman ang suportahan ninyo. At paano naman ang pamilya natin? Sa wakas ay sumingit ang kanyang ama. Anong sasabihin ng mga tao? Teacher ka, nagmasters pa. Tapos isang hamak na tricycle driver ka lang babagsak? Bakit ba masyado po kayo nag-iisip sa iniisip ng iba? Puno ng pagtutol ang dibdib ni Andeng. Hindi ko ikinakahiya na mahalin si Bonnie. Siya ang nagpapasaya sa akin. Hindi ba yun ang dapat suportahan ng pamilya? Pero ibababa ka lang niya. Giit ni Mimay at ang tono ay puno na ng desperasyon. Ikaw ay isang matagumpay na babae. Alam mo yan. Deserve mo ang taong makakapantay niyan. Hindi ang taong uuubos sa'yo sa lahat ng pinaghirapan mo. Sumikip ang dibdib ni Andeng. Sa tingin nyo, talaga bang gagawin sa akin yun ni Bonnie? Hindi niyo siya lubos na kilala. Kung alam niyo lang kung gaano niya ako ginagalang at minamahal, baka kahit kayo magawa rin siyang mahalin. Hindi naman kasalanan maging mahirap, diba? Nagsumika pa rin naman siya pero hindi binigay sa kanya dahil hindi niya inunang pagiging makasarili. Bumuntong hininga ang kanyang ina at nangingilid ang luha sa mga mata. Gusto lang namin kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, Andeng. Ang mabuti para sa akin o pinakamabuti po para sa inyo. Bumaha ang pagtatampo kay Andeng. Gusto kong maramdaman ang pagmamahal ng isang taong nakikita ko kung sino ako. Hindi yung mayroon ako. At si Bonnie lang ang nagparamdam sa akin ng lahat ng yon. Ibinuka ni Mimay ang bibig upang muling makipagtalo. At paano kung iwan ka niya? Nadudurog ang kanyang puso. Kung gayon, haharapin ko pa rin. Ganun naman kasi talaga, Ate Mimay. Gusto kong mabuhay sa paraang gusto ko. Alam ni Andeng na hindi yun magiging madali. Ngunit tumanggi siyang hayaan ng ibang tao na magdikta sa kanyang landas tungo sa pag-ibig at pamilya. Kaya kahit parehong nangangamba, inaya niya si Bonnie na magtanan silang dalawa. Gusto niyang siya ang may kontrol sa kanyang buhay at magagawa niya lang yon kung kasama niya si Bonnie. Kahit itinakwil na siya, ipaglalaban niya ito. Pasensya ka na. Sa munisipyo lang tayo kinasal. Hindi kita kayang bigyan ng magarbong kasal. Saad ni Bonnie. Hinawakan ni Andeng ang kamay ng kanyang asawa. Bonnie, bakit palagi kang humihingi ng tawad? Paano kapag may mga hindi ka naibigay sa akin palagi? Lagi mo ba ring sasabihin yan? Mag-asawa na tayo, Bonnie. May intindihan ko kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay sa akin. Ang mahalaga lang naman sa akin, maging mapagmahal at mabuti kang asawa. Sapat na sa akin yun, Bonnie. Namungay ang mga mata nito. Mahal na mahal kita, Andeng. Kahit hindi mo palaging ipaalala sa akin, araw-araw ko pa rin gagawin. Kaso ayokong kapalit ng pagpili mo sa akin. May sigalat kayo ng mga magulang at kapatid mo. Kaya hangad kong sana matanggap ka ulit nila. Kahit hindi na ako, kahit ikaw na lang. Dahil alam kong mahal na mahal mo rin naman sila. Tiningnan niyang mabuti si Bonnie. Napakabuti ng puso mo. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang kung husgahan kanila. Napabuntong hininga si Bonnie.
Kung ako rin ang nasa kalagayan nila, Andeng, hindi rin ako papayag na maikasal ka sa akin. Pinaghirapan ka nila, pinag-aral, sinikap na bigyan ng magandang buhay at ngayon, babagsak ka lang sa katulad ko. Siguro, swerte na lang ako na minamahal mo na ngayon. Pero kang mag-alala, Andeng, ang pera mo lang. Ang pera ko, pera mo rin. Bonnie naman, umiling ang kanyang asawa. Bubuhayin kita sa paraang alam ko. Maaaring kulang para sa'yo pero magsisikap ako. Patutunayan natin sa pamilya mo na kaya nating dalawa. Mahigpit na niyakap ni Andeng si Bonnie. Salamat talaga. Nagsimula na nga sila ng bagong buhay na magkasama. Nag-apply siya sa ibang school para hindi na rin sila gaanong magkita ni Mimay. Alam ni Andeng na galit pa rin ang kanyang ate. Kaya lang, sa gitna ng mga pagbabago, may dagok namang dumating sa kanyang buhay at sa isa sa kanyang mga pangarap. Ano pong sinasabi niyo, Dok? Hindi po ako pwedeng magkaroon ng anak? Naluluhang tanong ni Andeng. Tumango ang doktor. Oo, may sakit ka sa reproductive system mo at kailangan ng operasyon. Natanggalin ang matres mo para hindi na magkaroon pa ng komplikasyon. Isa pa, risky din ang mabuntis ka dahil sa edad mo. Baka ikamatay mo, Mrs. Marasigan. Tuluyang napahikbi si Andeng. Ang tanging naging sandalan niya lang noon ay ang yakap ni Bonnie. Panay ang paghingi ng tawad ni Andeng dahil hindi niya ito mabibigyan ng anak. Umiling si Bonnie at sinapo ang kanyang mukha. Wala kang kasalanan. Ayos lang yun. Ang mahalaga maging okay ang kalusugan mo. Pamilya pa rin tayo kahit tayong dalawa lang at walang anak. Tumango naman si Andeng kahit masakit pa rin para sa kanya. Hinanda na nga siya sa operasyon. Natatakot siya't yun ang totoo. Kapag ganoon ang nararamdaman niya, palaging si Mimay ang kanyang tinatawag. Subalit wala naman ito sa kanyang tabi. Kaya nga nagulat na lang siya isang umaga, nasa loob ng silid niya si Mimay at ang kanilang mga magulang. Anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Andeng. Bigla na lang napahagulgol ang kanyang kapatid. Tinatanong pa ba yan? Nag-aalala kami sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa amin na may sakit ka? Lumandas ang luha ni Andeng sa pisngi. Galit kayo sa akin. Hinawakan ng nanay niya ang kanyang kamay. Oo anak, galit kami sa ginawa mo pero pamilya ka pa rin. Hindi ka namin matitiis. Pinunasan ni Mimay ang mga luha. Ang totoo niyan, pumunta si Bonnie sa atin. Nasuntok pa nga ni tatay kaso ayaw patinag. Lumuhod na sa amin, nagmamakaawang patawarin ka na't damayan ka rito. Alam ng asawa mo na kailangan mo ng suporta mula sa amin. Parang hinaplos ang puso ni Andeng. Hindi talaga siya nagkamali ng lalaking minahal. Hindi ito papagitna para sumira, bagkus ay aayusin nito lahat ng nasira para lang sa kanya. Niyakap siyang muli ni Mimay. Sorry Andeng. Sorry talaga. Hinusgahan namin ang asawa mo. Sorry din kung pakiramdam mo kinokontrol ko ng buhay mo. Ayaw lang naman kitang masaktan. Ikaw lang ang kapatid ko at mahal na mahal kita. Gusto ko lang ingatan ka pero hindi ko alam na sobra na pala. Tumango naman si Andeng. Ayos lang Ate Mimay, naiintindihan kong ganyan ka lang magmahal. Ang mahalaga natuto ka na. Maraming salamat sa'yo. Salamat at nandito kayong lahat. Kasama ang mga taong mahal sa buhay, kahit papaano napanatag si Andeng. Bago ang operasyon, nakita niya pang asawang si Bonnie na taimtim na nananalangin. Napangiti si Andeng dahil doon at pakiramdam niya may lakas na siya para harapin ang lahat ng problema. Naging successful naman ang operasyon. Umuwi na rin si Andeng sa bahay nila ni Mimay. Nahihiya pa si Bonnie at naiilang sa pamilya niya. Pero alam ni Andeng na unti-unti nang matatanggap ng mga ito ang kanyang asawa. At mas talong magiging maayos ang lahat sa pagdating ng isang sanggol sa kanila. Nako naman Bonnie, basang-basa ka, ang lakas ng ulan sa labas. Sinong batang dala mo? Tanong ni Andeng at kinarga agad ang sanggol na umiiyak. Nagpunas agad ng towel si Bonnie. Anak ng malayong pinsan ko sa kabit niya. Pinapahanap sa akin ng mag-aampon. Nahabag agad ang damdamin ni Andeng sa bata. Diyos ko, kawawa naman ang batang to. Bakit may umiiyak? Tanong ni Mimay na pababa ng hagdan. Saan galing ang batang yan? Ipapaampun daw Ate Mimay. Sagot ni Andeng. Pagtingin ni Mimay sa bata, napangiti agad ito. Napakagandang bata naman.
Tisay, bakit hindi na lang kayo ang mag-ampon? Hindi ba't gusto niyong magkaroon ng anak? Nagkatinginan sila ni Bonnie. Parehong may kinang sa kanilang mga mata. Alam niyang isa lang din ang tumatakbo sa kanilang mga isipan. Sila ang aampon sa bata. Sige, simula ngayon, Vanji nang itatawag namin sa'yo. Napangiti si Andeng. Simula ng araw na yon, nabago ang buhay nila dahil sa pagdating ni Vanji. Itinuring din itong anak ni Mimay. Tuwing binabalikan ni Andeng ang nakaraan, parang huli na ang lahat. Subalit hindi hinayaan ng Diyos na hindi niya maranasang umibig at mahalin ng mga taong kaya pang magmahal sa Kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na matatagpuan ang kaligayahan kapag huminto tayo sa pagsusumikap na kontrolin ang iba at simulan silang hikayatin na mamuhay sa kanilang sariling mga paa, sariling desisyon at sariling mga buhay. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.